sa YouTube. Sa YouTube? Ayaw ko na po talaga sana. Pero mahirap ako kung isang side lang din po ang alam. Kaya nag-sad na din po. Mahirap lang po kung nasa isang bahay pero tapos siling wala na kanyang imikan. Ang hirap ang bubulong ganun. Kahit naman po, paniwalaan mo sa mga. Basta nasabi ko lang sa iyo. Okay na po ako. Kahit po si mama yung paniwalaan ng lahat, okay na po ako. Pero hindi po nila alam ang hirap na nalalamdaman ko ngayon. Ang bigat-bigat po lang kasi wala akong karamay. Wala lang nakinig sa akin. Nang napinig sa side ko. Kasi sabi niya, sabi niya nga, nilulugan niya daw po ako. Makagraduate lang ako. Pero nasa naman po yung sakripisyo ko ng mga nakaraan taon na ako lang magsakripisyo sa mga bata. Nasa naman po yun. Parang wala na ako. Magtataka ko lang ako kasi bakit mga nakarang araw Okay po. tinahanap ko nga kayo, tinitiksita palagi mo sinasabi, wala kayo dito, pero may problema na pala kayo. Kasi alam po talaga. Dapat sinabi mo na Kasi alam po talaga. Siguro mas kusaan sa YouTube. sa YouTube. Ayaw ko na po talaga sana. Pero mahirap ako kung isang side lang din po ang alam. Kaya nag-sad na din po. Mahirap lang po kung nasa isang bahay pero tapos siling wala na kanyang imikan. Ang hirap ang bubulong ganun. Sa mga nasasabi ko, si mama, sabi ko ganun. Kaya ngayon po ako, naiintay ako lang dito sa kanya. Kasi pumupunta naman sila sa akin. Sila naman ang lumapit. At sa kapatid po, Dr. Lab, sinabihan niya po ako na hindi na daw ako pwedeng tumutok sa bahay na yun. Ay naano ko naman, hindi lang naman po siya yung anak ko na andon. Paano pala kung gusto ko, may problema din yung mga kapatid na hindi ko mapunta-puntahan doon. At yun ang ginaano niya sa akin, bawal na ako pupunta doon. Hindi daw niya papupuntahin doon yung boyfriend niya, bawal na din po ako. Talagang Ano po, kasi palagi na po kami mga kapatid ko. Lately po, palagi na po kami nag-away-away. Hi everyone, mega love shoutout. Magandang gabi po sa lahat. And once again, welcome back to my YouTube channel. And this is Teacher Ann. And for today's video mga kalingap, ayan, gusto ko lang magbigay ng reaction tungkol dito sa kinakaharap nito ni Vanessa or kasalukuyang pinagdadaanan ni Vanessa at ng kanyang pamilya. So alam naman natin na itong si Vanessa ay masayahin, 'di ba? Masayahin siya na bata kasi 'yun ang pagkakakilala ko kay Vanessa. Tapos masipag, mabait, masunurin. So hindi ko in-expect na si Vanessa ay makakagawa ng ganito. Pero syempre, normal lang. Si Vanessa ay normal lang na tao na syempre nasa tamang edad naman na siya, hindi naman na siya minor de edad. So normal lang na magmahal. Kaya nga lang, nung nagmahal siya, doon na nagsimula magbago yung takbo ng buhay nila. Kasi nga, di ba, nung una, kapag binablog yan si Vanessa, ay nakikita natin masaya, malinis yung kanilang bahay, naaalagaan. Kaya nga, na-amaze noon si Kalingap Iya, no, nung blinag yan. Dahil napakalinis ang bahay nila, naalagaan niya yung kanyang mga kapatid. Kumbaga, siya yung tumatayong parang ama at ina ng kanyang mga kapatid. So ngayon, nung itong latest episode ni Dr. Love na panood ko, na sobra po akong talagang hindi makapaniwala na magagawa ito ni Vanessa sa kanyang mga kapatid. So yun nga, tinatanong siya ni Dr. Love kung ano yung nangyari, kung baka kinukumusta siya. Pero hindi siya nagsasabi ng katotohanan dahil nga ayaw niyang magpa-vlog. Ayaw niyang i-vlog pa yung nangyayari sa kanila. Pero syempre, hindi maiiwasan na hindi sila ma-vlog. Syempre, nangangailangan naman yung mga sumusuporta sa kanila ng updates kung kumusta na kaya sina Vanessa. Dahil sila ay
nakilala natin dahil sa sila ay na-vlog, dahil sa sila ay beneficiary ng Kalingap, di ba? So, hindi niya rin maiiwasan na hindi siya ma-vlog, kahit na ayaw niya na ma-vlog siya. Pero, syempre, tatanungin ng mga tao, bakit ayaw magpa-vlog ni Vanessa? So, syempre, magpapaliwanag siya. So, yun pala ang dahilan. Dahil nga sa may problemang kinakaharap si Vanessa at ang kanyang ina. So, para sa akin dito kay Vanessa, ang aking saloobin tungkol sa sitwasyong kinakaharap niya, sana unahin muna niya ang makapagtapos siya ng pag-aaral. At yung dating ginagawa niya sa kanyang mga kapatid, ay sana huwag niyang baguhin. No? Kung gaano niya inalagaan yung kanyang mga kapatid, sana hanggang sa ngayon, ganun pa rin. Dahil yung mga kapatid niya ay pumupunta na doon sa kanyang nanay at nagsusumbong na yun nga daw ay kinukuha ni Vanessa yung susi, inilalak ang bahay, mga ganun, mga kwento. No? So, hindi natin alam sino ang nagsasabi ng totoo sa dalawa, yung mama ni Vanessa o si Vanessa. Kasi nga, may reklamo din dito sa DSWD na itong si Vanessa ay sinaktan daw ng ina dahil may nakitang mga pasa sa katawan ni Vanessa. Pero, syempre, pinabulaan na naman ng kanyang ina na hindi niya yun gagawin. Kumbaga, hindi niya sinaktan itong si Vanessa. Baka daw nakuha ni Vanessa doon sa mga nakainuman niya. So, ibig sabihin, si Vanessa ay umiinom pala. Diba? So, ang pagkakakilala ko kasi kay Vanessa, napakabait, kumbaga, masunurin. Pero ngayon, nagulat ako na nagbo-boyfriend siya. Tapos, pinapalayas na daw ng ina dahil sa nag-boyfriend niya. Tapos parang hindi na sila nagkakasundo ng kanyang mga kapatid. Tapos yun nga, umiinom, may pasa. So para ba nakakagulat na mga revelasyon na makukuha natin sa vlog ni Dr. Love tungkol kay Vanessa na hindi natin sukat akalain na magagawa pala yun. Kaya nga sabi ko, ang lahat ay nagbabago kapag ka nagmahal ang isang babae sa isang lalaki. Kung hindi niya kayang kontrolin ang kanyang sarili, pwede naman siyang mag-boyfriend. Pero syempre, unahin muna niya ang kanyang pag-aaral. Kasi kung hindi siya makapagtatapos ng pag-aaral, syempre, yung mga kapatid niya ay ganun na din ang mangyayari. No? So parang magagaya siya. Kasi wala nang magagayad eh. Wala nang magagay doon sa mga kapatid niya. Pero kung magpo-focus siya sa pag-aaral, magiging siyang magandang halimbawa sa kanyang mga kapatid. At syempre, yung mga sponsors na tumutulong dito kay Vanessa na tinutustusan ang kanyang pag-aaral, ay hindi mawawala ng gana na tulungan siya dahil yung dating Vanessa na kaya tinulungan ay dahil mabait, masipag, inaalagaan ng mga kapatid, diba? Tapos bigla ka nagbago. May matutuwa pa ba na sponsors na tutulong sa'yo? So yun ang pinangangambahan ni Dr. Love. Kaya naiiyak si Dr. Love at saka itong si Mrs. Love na nanghihinayang sila sa talino ni Vanessa. Napakaganda ng mensahe ni Mrs. Love dito kay Vanessa kung pakikinggan ninyo. Napakaganda. Talagang mensahe ng isang ina. Kaya sana madinig ito nung ina ni Vanessa na mabigyan niya ng magandang mensahe, gabay ang kanyang mga anak. Kasi siya ang ina na dapat sana siya ang aalalay. Pero dahil sa iniwan nila ang kanilang mga anak, itong ama at ina ni Vanessa na nag-asawa, parang parehas at nag-asawa yung kanilang mga magulang. Hindi ko gaanong malinaw. Bastang alam ko ay yun nga, naghiwalay ang kanilang mga magulang. So si Vanessa na yung tumayong ama at ina sa kanyang mga kapatid. Nung una, ang ganda. Pero ngayon, bakit anong nangyari kay Vanessa? Naku Vanessa, makinig ka sa payo ng asawa ni Dr. Love kasi napakaganda ng mensahe sa'yo. Unahin ang pag-aaral. At ang pagbo-boyfriend ay naandyan lang. Bata ka pa naman. Para hindi mo pagdaanan yung mga sakripisyo ng isang ina, pagpapalaki ng anak na walang trabaho at walang pinag-aralan. Napakahirap po, lalo na ngayon makapaghanap ng trabaho kung hindi nakapagtapos. So, ayun Vanessa, mag-isip-isip muna, no, bago magawa ng mga desisyon. At syempre, ang ina ay ina, sana wag kayong magsasagot sa magulang. Dahil ang magulang, kahit paano, ay magulang pa rin, no? So, ayun, Vanessa, kausapin mo yung nanay mo, yung mga kapatid mo, at
yun nga na hindi na pwedeng tumungtong ang nanay mo dyan sa bahay na yan. Kumbaga, kung hindi pwedeng tumungtong ang boyfriend mo, ang nanay mo hindi rin pwedeng tumungtong. So, kausapin mo na lang ng maayos ang nanay mo dahil hindi ka naman na menor de edad, na kung gusto mo naman mag-boyfriend, boyfriend lang, pero sana hindi magpapa-apekto, no, sa pag-aaral. Hindi dapat maka-apekto ang pagbo-boyfriend mo na yan sa pamilya mo. So, sa halip, mas lalo kang magiging inspired dahil meron kang boyfriend na nagpapasaya sa'yo, di ba? Pero bakit parang mali ata ang nangyayari na para bang yung magandang buhay ninyo na masaya magkakapatid, parang ngayon ay parang naging worst kasi nga hindi na kayo nagkakasundo magkakapatid. Pati nanay mo, kaaway mo na din nang dahil dito sa pagbo-boyfriend mo. Ngayon, timbangin mo ang bawat sitwasyon. Ang pagbo-boyfriend mo na ba yun ay nakakatulong sa'yo o hindi nakakatulong? Sa aking palagay, kung hindi nakakatulong at nakakabigay ng sakit ng ulo sa'yo, edi huwag ka na munang mag-boyfriend. Focus mo muna ang pag-aaral mo. Maging halimbawa ka, magandang halimbawa sa iyong mga kapatid. Kapag ikaw ay nakapagtapos, syempre, magsisisunuran yan lahat ng mga kapatid mo, gagayahin ka. Pero kung syempre, ikaw ay hindi na nakapagtapos at ikaw ay nag-asawa na sa napakaagang panahon, so paano na ang pag-aaral mo? Paano na yung mga pangarap sa'yo ng mga sponsors ni Dr. Love at saka ni Mrs. Love na talagang tinuturing ka nilang anak, kayo ng mga kapatid mo. Kaya, sabi nga ni Dr. Love, kinakapalan na lang niya ang mukha niya para makapaghanap ng sponsors at matulungan kayo. Yun pa lang dapat, anuan mo na yun, isipin mo na yun na mabuti na may mga taong nagmamahal sa'yo. So, sasayangin mo ba yun, Vanessa? Huwag mong sayangin, Vanessa, no? Yung mga ganyang klase ng oportunidad, kasi bibihira lang yan. Napakaraming gustong mag-aral, pero hindi nakakapag-aral dahil sa kakulangan at hindi sapat na pinansyal. Pero merong tumutulong sa'yo na andyan ang kalingap. Diba? Kung meron kang problema, mag-mensahe ka lang kay Kuya Val. Andyan naman si Kuya Val. O Ate Edna, yes, Kalingap Rob. Si Dr. Love na willing na tumulong sa'yo. Diba? So, wag kang magpadala, no? Sabi ko nga, sa kapusukan. Kasi napakahirap ang mag-asawa at magkaroon ng anak sa batang edad. Dahil dadaan ka ng napakabigat na responsibilidad at sakripisyo sa buhay na maaaring hindi mo pa mabigyan ng magandang kinabukasan ang iyong anak kung hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya para sa akin, tapusin ang pag-aaral, wag na munang mag-boyfriend, yung nanay patawarin, kung nag-away man kayo, kung may nagawa sa iyo ang nanay mo na hindi maganda, unawain na lang. At saka yung mga kapatid mo, alagaan mo. Yung dating pag-aalaga mo sa mga kapatid mo, sana hindi ka magbago, Vanessa. Sana ituloy mo yon. Sabi nga ni Mrs. Love at ni Dr. Love, hindi pa naman huli ang lahat. Baka pwede pang maayos. So, ayan, Vanessa, bago ka magsisi sa bandang huli, ang akin lamang na payo, pakinggan mo kung ano ang mga mensahe sa'yo ng mga nakatatanda sa'yo, lalong-lalo na itong si Mrs. Love at saka si Dr. Love. Pakinggan mo sila kasi para din naman yan sa'yo, sa inyo na mga magkakapatid mo. Okay, so ayun mga kalingap, hanggang dito na lang ang aking reaksyon tungkol dito kay Vanessa na talagang ikinagulat ko na hindi ko sukat akalaing magagawa niya. Dahil ang pagkakakilala ko kay Vanessa ay napakabait, napakabuting kapatid, masipag, at talagang focus sa pag-aaral at may pangarap sa buhay. Dahil matalino ka, Vanessa, huwag mong sayangin. Okay guys, that's all. Bye, and this is Teacher N signing off. Till next reaction video. And God bless everyone.